Sa labas naman ngayon ng dungeon ay binabantayan ng principal ang lahat ng mga mag-aaral na nasa loob ng dungeon gamit ang isang mapa. Nakikita niya na may pumapasok sa ipinagbabawal na bahagi ng dungeon dahil ginagamit lamang ang lugar na yun para sa exploration tuwing leksyon kung saan may mga kasamang guro at mas mataas na propesyonal ang mga mag-aaral. I'm an agent hanggang ngayon sa mapa na may nakapasok dito matapos na nagpasya si Linye na pumunta doon. Kaagad naman nakikita ng principal na ito si Linye at iniisip na lang kung gusto ba talaga ng batang ito na haminin ng hidden boss na ang level 5 Dark Descendant Wolf King. Nagsisimula na lang isipin ng principal na imposible ang kanyang iniisip dahil kung ang batang ito na nagpasyang pumunta sa delikadong bahagi ng dungeon ay hindi sinasadyang magpakamatay ay dapat na ang hidden talent nito ay nasa legendary level o kaya naman ay mas mataas pa para magkaroon siya ng tapang na suungin ito nang hindi nag-aalala. Dahil na nga rin itinago ni Linye ang tungkol sa kanyang talento ay alam na nito na pinipili ni Linye na hindi ito ipakita sa publiko kaya naman itinutuon na lang ng principal ang kanyang pansin sa iba pang talentado ring mga mag-aaral muna. Umaasa na lang ang principal na sana ay makabalik si Linye ng buhay. Habang pinapanood ng principal ang kanyang mapa ay lumalapit pa ang isang lalaki na tinatanong ito na walang silbi ang kanyang pag-aalala kaya naman mas mabuti na lang na gumawa sila ng isang pastahan at ipinupusta ng lalaking ito na magagawa ni Linye na basagin ang record para sa clear ng Wolf Forest. Hindi naman sumagot dito ang matanda kaya naman itinutuon na lang ng lalaking ito ang kanyang pansin kay Sumumo na mula sa narinig nito sa principal ay isa rin kandidato na may napakataas na pag-asa na maging isang magaling na profesional pero mula sa kanyang nakikita ay nagkukulang pa rin ito ng kaunting alam. Pinupuri niya na may laman ang ambisyon nito pero pagdating sa aplikasyon ng kanyang mga natutunan ay medyo nagkukulang pa rin ito. Sa loob ngayon ng dungeon ay pinapangunahan ni Sumumo ang dalawa pang kapwa nito mage nang biglang umaatake ngayon ang isang lobo sa kanila. Kaagad naman itong ginagamitan ni Sumumo ng kanyang spell na Frost Nova na nagiging dahilan ng pagkabuo ng maraming tipak ng yelo sa kanyang paligid. Habang nakikita ito ng dalawang babae ay namamangha na lang sila dahil napakamakapangyarihan talaga ng kanilang diyosa. Pagkatapos ng ilang sandali ng paghahanda ni Sumumo ay pinapakawalan niya ang mga matatalim na tipak ng yelong ito na tinutusok ang katawan ng lobo. Hindi naman na nakapalag dito ang lobo at namamatay kaagad na ngayon ay bumabagsak sa lupa. Kahit na nagawang patayin ni Sumumo ang kalaban niyang ito ay hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon nito at mas naalerto pa dahil may paparating pang dalawang lobo sa kanilang direksyon. Hindi ito magandang balita para sa kanila dahil mas marami pang mga halimaw ang paparating. Ang maaari na lamang nilang gawin ay tumakbo mula roon kaya naman hinihila niya ang dalawang kasama nitong mage papaalis malaron habang iniisip niya na ang kanyang imahe bilang isang diyosa ay nasisire ngayon dahil sa kanyang pagtakas mula sa mga kalaban. Alam ni Sumumo na hindi siya maaaring tumakbo na lang hanggang sa mawala ng interes ang mga lobong ito sa kanya kaya naman tumitigil na lang ito at hinaharap ngayon ang mga lobo. Sinasabihan niya ang kanyang mga kasamang mage na tumayo sa kanyang likuran at manatili muna doon habang lalabanin niya ang mga lobo. Ginagamit ngayon ni Sumumo ang kanyang talent na nakuha kanina lamang na Bionic Ears. Sa tulong ng kanyang talent na ito ay gumagawa siya ng isa pang kopya ng kanyang sarili na gawa sa enerhiya na kinokopya ang lahat ng ginagawa nito. Sabay nilang ginagamit ang spell na Frost Nova at pinapakawala nito sa mga lobo. Sa tulong ng skill na Frost Nova ay nabubuo ang mga matatalim na tipak ng yelo at tinutusok ngayon ang mga papasugod ng mga lobo. Matapos na lipulin ang kanyang mga kalaban ay napapabuntong hininga na lang ngayon si Sumumo dahil sa wakas ay ligtas na sila ng panandalian ngayon. Habang nagpupunas ito ng kanyang pawis ay natutuwa naman ngayon ang principal sa ipinakita niya at tinatanong pa ang kanyang kasamang lalaki kung kamusta naman ang ipinakita ng babaeng ito at kagaya nga ng kanyang sinasabi ay magiging maayos lang ang lahat para kay Sumumo.
Sinasabi lamang ng lalaking ito sa principal na hindi maaaring makapunta ng ganoon kalayo ang isang tao sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa talento nito nang hindi nagkakaroon ng sapat na kaalaman pagdating sa obserbasyon nito sa kanyang kapaligiran maliban na lang kung ang talentong ito ay nagagawang wasakin ang lahat sa dinadaanan nito. Bumabalik naman tayo ngayon kay Linye na nasa loob pa rin ng ipinagbabawal na lugar kung saan tinatapos niya ang lahat ng mga lobong dinadaanan niya. Sa pamamagitan ng kanyang tuloy-tuloy na pagpitas ng mga lobo ay nagagawa niyang pataasin ang kanyang level at ngayon ay nasa level 3 na siya ngayon. Pagkatapos niyang mag-level up ay inilalaan kaagad niya ang mga free attribute points niya sa kanyang intelligence. Sa kanyang pag-usad ay natutuwa na lamang siya dahil kagaya ito ng kanyang inaasahan. Alam ngayon ni Linye na ang pagpatay sa mga natitirang mga halimaw sa loob ng dungeon ay matutulungan siyang makaabot sa level 4 bago niya harapin ang boss. Mula sa malayo ay nakakarinig ngayon si Linye ng pag-ungol na nagmumula sa isang lobo at kaagad niyang nalalaman na naroroon ngayon ang hidden boss ng dungeon na yun. Habang nakatago sa likod ng isang halaman ay iginigilid niya ang mga dahon nito para silipin ngayon ang Dark Descendant Wolf King na nakatayo ngayon sa gilid ng isang bangin. Ang Dark Descendant Wolf King na ito ay nasa level 5 at may 10th strength, 9 na constitution, 3 intelligence, 7 spirit, 5 agility at silver level na aptitude. Kagaya ng mga ordinaryong lobo ay may mga skill ito na tinatawag na bite at bleeding. Ipinapaalam ng system kay Linye na ang Dark Descendant Wolf King ay ang pinuno ng Wolf Forest at ito ay natural na napakabangis. Kapag nakakita ito ng kahit anumang nilalang sa paligid nito ay pinupuntirya nito ito at hinahabol hanggang sa mapatay ito. Ang lahat ng mga lobo na nasa loob ng Wolf Forest ay mga alagad nito na sinusunod ang lahat ng mga utos niya at pinupunit ang lahat ng mga kalaban. Mula sa pananaliksik ulit ni Linye ay nalaman niya na ang hidden boss ng dungeon na yun ay itinuturing na isang perwisyo dahil napakaraming mga talentadong kabataan ang nakaranas ng matinding pinsala at pati na pagkabaldado habang sinusubukan nila na labanan ito, kaya naman ang kinabukasan ng napakaraming mga bayani sana ay sinira lamang ng Dark Descendant Wolf King at simula noon ay inilagay na ng Academy ang lugar na yun bilang Forbidden Land. Hindi na gusto ng akademya na may pumunta pa roon at masira ang kanilang kinabukasan sa paghahangad lamang na mapatay ang Wolf King. Habang pinagmamasdan ang Wolf King at ang mga alagad nito mula sa isang puno ay napapansin niya na palagi siyang sinusundan ng mga alagad nito, pero ang katotohanan ay hindi palaging sinusunod ng mga ordinaryong lobo ang Wolf King at karaniwan na umaalis ang mga ito para maghanap ng mas komportableng lugar kung saan hindi sila palaging bumabalik sa kinaroroonan ng Wolf King pagkatapos nilang makuha ang kanilang kinakailangan. Ang mga lobong ito ay maaaring magpasya na mag-ikot muna sa lugar bago bumalik. Madalas na umiikot ang mga lobo at umaalis sa tabi ng Wolf King na nagbibigay ngayon ng oportunidad kay Linye na talunin ang mga ito ng isa-isa nang hindi sila nagtutulungan. Nang makita ni Linye ang humihiwalay na lubong ito ay kaagad siyang pumupunta sa likuran nito at ginagamitan ng kanyang healing spell na nagdudulot dito ng 50 puntos ng reversal damage at nagbibigay sa kanya ng 10 experience points. Alam ni Linye na ang mga mahihinang nilalang na ito na nag-iikot sa loob ng gubat ang pinakamagagandang experience farm para sa kanya at kapag nagawa na niyang pataasin ang kanyang level ay lalabanan niya ng mag-isa ang Dark Descendant Wolf King. Kung ipagpapatuloy niya ang kanyang ginagawa na pagpitas sa mga lobo ay mababawasan ang kanyang kakailanganing labanan sa huling pagtutos nila ng Wolf King at magagawa pa niyang pataasin ang kanyang level bago sila magharap. Ginagamit ngayon muli ni Linye ang kanyang Reversal of Heaven in Earth at itinutuon ang kapangyarihan nito sa kanyang tungkod. Sa kanyang pag-aabang ay dumarating ng isa-isa ang mga lobo at pinipitas ito ni Linye na parang mga prutas hanggang sa may pan ang experience na nakukuha niya at nakakaabot na ngayon siya sa level 4. Matapos niyang makaabot sa kanyang inaasam na level ay sinusubod niya ngayon ang Dark Descendant Wolf King na kaagad na napapansin ang kanyang presensya. Habang inihahanda na ngayon ang kanyang tungkod ay tinatanong niya ang Wolf King kung sa wakas ba ay napansin na nito na may mali sa nangyayari kaya naman simula na dapat nila ang kanilang huling pagtutuos.
Lumalabas ngayon ang impormasyon ng Dark Descendant Wolf King kung saan ito ay may 2,000 HP, 1,000 mana, 500 attack at 200 defense. Nang makita ito ni Linye ay alam na lamang niya na ang nakakatakot na halagang ito ng health at attack attributes ay nilalampasan nito ang taglay ng mga ordinaryong mababangis na lobo ng 50 beses. Nakakasiguro si Linye na kung may isang baguhang profesional na kinaharap, ito ay may dalawa na lamang silang pagpipilian at ito ay ang madurage hanggang sa mamatay o kaya naman ay paglaruan ng Wolf King. Kahit na ganito pa man ay alam ni Linye na hindi siya isang ordinaryong baguhan. Habang naka-activate pa rin ang kanyang reversal technique ay hinahayaan niya lamang ang Wolf King na atakihin siya at masaya pang tinatanggap ang pag-atake nito. Sa pagkalmat ng Wolf King ay nadadagdagan pa ang buhay ni Linye at napapanumbalik na ipinagtataka ngayon ng Wolf King na nililingon ang kanyang kalaban. Sa ginawang ito ng Wolf King ay pinapasalamatan na lamang siya ni Linye dahil ang katawan at kasukasuan niya ngayon ay mas magaan na sa pakiramdam. Sa epekto ng kanyang overpowered na talent ay pinupuri na lamang ito ni Linye dahil pinapanumbalik ng mga atake ng Wolf King ang lahat ng kanyang nawawalang mga attributes. Sinasabihan na lamang niya ang Wolf King na ipagpatuloy ang pag-atake niya ng ganoon at mananatili lamang siyang nakatayo doon habang nagdudulot siya ng pinsala. Sa walang humpay na pag-atake ng Wolf King ay nagsisimula na itong mapagod at hinggilan. Ito lamang ay parte ng estratehiya ni Linye dahil sa wakas ay natatapos na ang cooldown ng kanyang healing technique at maaari niyang muli itong gamitin. Nang makita ito ay tinatanong na lang muli ni Linye kung tapos na ba sa pag-atake ang Dark Descendant Wolf King dahil siya naman na ang susunod. Ginagamitan ngayon ni Linye ng kanyang healing spell ang Wolf King na nasasaktan mula rito at nababawasan ang malaking bahagi ng HP nito. Matapos na makatanggap ng karapatang halaga ng pinsala ay kumikinang ngayon ng berde ang mata nito at ginagamit ngayon ng Wolf King ang basic attack na tinatawag na Claw Strike. Alam ni Linye na hindi niya maaaring gamitan ng reversal technique ang basic attack na ito kaya naman iniiwasan na lang muna niya ito habang patuloy na nababawasan ang HP ng Wolf King. Ngumingiti ngayon ang Wolf King dahil nalalaman na nito kung ano ang kahinaan ni Linye. Si Linye naman ay hindi natitinag dito at walang pakialam habang nagkakaharap sila ng Wolf King dahil huli na ang lahat para dito. Para naman ipagpatuloy ang kanilang laban na ginagamit ngayon ng Dark Descendant Wolf King ang kanyang skill na Rampage na pinapataas ang attribute nito kapalit ng kanyang bumababang HP. Habang umaatake ngayon ang Dark Descendant Wolf King ay iniisip na lang ni Linye na hindi na niya kakailanganin pang maglagay ng kahit anumang effort sa kanyang gagawin dahil mag-isa na lamang ito ngayon at kung napapaligiran sana siya ng isang grupo ng mga lobo ay baka mapilitan pa siyang magseryoso pero sayang na lang dahil hindi ito ang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang segundo ng paghihintay ni Linye ay nawawala na muli ang cooldown ng kanyang healing spell kaya naman ginagamitan niya kaagad ang Dark Descendant Wolf King ng kanyang technique at isang matayog na poste ng pulang enerhiya ang tumatama ngayon sa Wolf King na tuluyan itong pinapatay. Ipinapaalam ngayon ng system kay Linye na tagumpay nitong napapatay ang Dark Wolf King na nagbibigay sa kanya ng 1,000 experience points at ginagawa siya ngayong level 5. Habang nakahilata na ngayon ang Dark Descendant Wolf King ay sinisimula na ngayon ang pagpapakalat ng mga gantimpala para sa pagkumpleto ng dungeon na Wolf Forest. Unang nagpapakita ngayon kay Linye ay isang bronze chest na isang lower tier na item. Pagkatapos na makuha ni Linye ang basic reward ay ipinapaalam na muli sa kanya ng system na nagagawa niyang kumpletuhin ang lahat ng mga nakatagog misyon at talunin ang kalaban nang hindi gumagamit ng kahit anumang damage skill sa tulong na rin ng kanyang talent. Maliban pa rito ay nagagawa niyang talunin ang 30 na mababangis na lobo na itinataas ang kanyang clear rating ng SSS level na binibigyan ngayon siya ng karagdagang silver treasure chest na isang advanced tier na item. Nang makita ang notification na ito mula sa system ay napapaisip na lang si Linye na kung hindi dahil sa hindi ikinukonsidera ang reverse healing na isang damage skill ay hindi man lang siya makakakuha ng SSS rank na rating para sa kanyang ginawang clear.
Mula sa labas ngayon ay nagpapakita ang isang notification mula sa system na ipinapakita sa lahat kung saan ipinapaalam sa kanila na may mag-aaral na nagawang kumpletuhin ang dungeon na Wolf Forest kung saan nagagawa niyang kumpletuhin ang lahat ng mga nakatagong at achievement at nagagawa rin na makakuha ng isang rating na level SSS. Nang makita ng mga nasa labas ngayon ay nagtataka na lang sila kung sino ang nakagawa nito at anong klase ng talent adong ang lumabas sa kanilang klase. Nagkakagulo na ngayon sila dahil mukhang makakakita na naman sila ng kasaysayan na isusulat sa kanilang harapan kaya naman pinaghahanda ngayon nila ang kanilang mga kamera para hanapin kung sino ito. Nakikita rin ng principal ang notification na ito at nagugulat dahil hindi niya inaasahan na mangyayari ito na may makakakuha talaga na makakuha ng isang SSS rank na rating at makakakumpleto ng lahat ng mga hidden achievement. Alam ng principal na tanging si Linye lamang ang matapang na pumasok sa loob ng ipinagbabawal na lugar kaya naman siya lamang ang maaaring kandidato na nakagawa nito. Ang kasamang lalaki naman ng principal ay hindi makapaniwala at hindi natatanggap na posible ito dahil ang isa sa mga kinakailangan para makakuha ng isang SSS level na rating ay ang pag-clear ng dungeon ng hindi nakakatanggap ng kahit anumang pinsala kaya naman papaano niya na nagawang masolo ito nang hindi nakakatanggap ng kahit anumang damage. Si Sumumo na nakikita rin ng notification ay nagtataka na lang kung sino rin ito dahil napakahirap ng pagkuha ng isang SSS level na rating dahil nagawa lang niya na makaabot sa level A na rating completion pero sobra-sobra na ang panganib na kinaharap niya kaya naman sino kaya ang magiting na master na ito sa kanilang klase na nagawa ito. Napapaisip na lang tuloy siya kung kamusta na kaya si Linye sa loob ng dungeon. Si Linye naman ngayon ay tinitignan ang kanyang mga napanalunang gantimpala at nagpapas siyang buksan ang mga treasure chest. Una niyang binubuksan ang silver chest na nagbibigay sa kanya ng silver level skill book na Divine Healing kasama na ang 5 free attribute points at isang silver level equipment na tinatawag na Shadow Dagger. Lumalabas ito ngayon mula sa ball at pumupunta sa kanyang storage space. Ang mga item na ito ay nagiging parang mga ilaw na pumapasok dito at nalalaman na lang ni Linye ang mga impormasyon tungkol dito. Una niyang tinitignan ay ang tungkol sa item na Shadow Dagger na pinapataas ang attack power ng nagsusuot nito ng 50 puntos at ang hit rate nito ng 10 puntos. Maliban pa rito ay nagbibigay rin ito ng 5% hansa para magdulot sa kalaban ng bleeding effect kapag umaatake gamit ang punyal. Sunod naman niyang tinitignan ang skill na nakuha niya na Divine Healing na isang active skill na nasa level 1 pa lang. Sa tulong ng skill na ito ay binabasbasan niya ang lahat ng mga kasamahan nito sa loob ng 10 metro gamit ang banal na enerhiya na pinapanumbalik ang 100 HP at nagbibigay ng 10 segundo na slow healing effect na nagbibigay ng 20 HP bawat segundo. Ito ay nagkakahalaga ng 50 mana points at may cooldown ng 20 segundo. Ginagamit ngayon ito ni Linye at ipinapakita ngayon sa kanya ang reversed version nito na Reversal Divine Healing Catastrophe Descends. Ang skill na ito ay binibigyan si Linye ng kakayahan na isumpa ang lahat ng mga kalaban sa loob ng 10 metro sa tabi niya gamit ang masamang enerhiya na binabawasan sila ng 100 HP at nagdudulot sa kanila ng 20 HP na bawas sa bawat segundo kung saan nagkakahalaga ito ng 45 mana dahil na rin sa kanyang talent enhancement at may cooldown na 20 seconds. Habang tinitignan ni Linye ito ay natutuwa na lamang siya dahil kahit na medyo mahaba ang cooldown nito dagdag na rin sa mataas na kinakailangan nitong mana para magamit ay alam niya na magiging maliit na problema lamang ito ngayon dahil nasa pinakaunang stage pa lang siya at magagamit na lamang niya ang tunay na potential nito kapag mas mataas na ang kanyang mana. Alam ni Linye ng isang skill na nagdudulot ng malawakang pinsala ay isa na sa pinakamalakas na ultimate move pagdating sa pakikipaglaban sa grupo ng mga kalaban sa pinakaunang stages. Kung ipapares pa ito sa kanyang skill na Clarity ay magagawa niyang pantayan ang mga kahinaan at taglay nito at dahil sa kawalan ng cooldown nito ay nagagawa na niyang lampasan ang pinakamalakas na class ng pagiging mage. Para naman sa mga punyal na nakuha niya ay maaari niya itong ibenta ng diretso sa mga mayayaman na baguhan para sa kanyang mga gastusin sa hinaharap.
Alam niya na hindi na lang siya maaaring umasa sa pera ng kanyang mga tito at tita dahil napakaraming na nilang ginawa para sa kanya. Ang mga bagay nito ang hindi ang pinakamahalaga para kay Linye dahil ito ang 5 free attribute points na nakuha niya dahil ang mga maaaring pagkunan ng mga ganito ay napakabihira at sa ranggo ng pinakamagagandang gantimpala na maaaring matanggap ay nasa taas ito. Maliban sa 2 puntos na nakukuha ng mga profesional pagkatapos nilang mag-level up ay maaari na lamang silang makakuha nito sa tulong ng mga natatanging task na matatanggap nila sa Secret Realm Dungeon o kaya naman ay ang pagbubukas ng mga hidden chest kagaya ng kanyang ginawa ngayon. Dagdag pa na ipinapaliwanag ni Linye na kung ang unang dungeon clear evaluation na makukuha niya ay hindi nagagawang makaabot ng S-level o mas mataas pa ay hindi siya mabibigyan ng free attribute points bilang gantimpala, samantalang kung magagawa niyang makakuha ng SSS level na clear ay mabibigyan siya ng karagdagang 5 attribute points. Kagaya ng palagi nitong ginagawa ay inilalaan ngayon ni Linye ang mga nakuha nitong attribute points sa kanyang intelligence stat. Idinedeklara ngayon ni Linye na simula ngayon ay siya na ang magkakaroon ng pinakamalakas na magic, power at ang pinaka-violenteng disaster priest sa buong mundo.